ng liham. 'Cause there's nothing I can do to keep from loving you. Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa lahat ng masugid na nakikinig sa Lihim ng Liham. Tawagin mo na lamang po akong Manda. DJ Lindsay, gusto ko pong makarinig ng mga advice mula po sa inyong lahat. Para na rin po sa ikalilinaw ng isipan ko. Medyo mahaba po itong storya ko kaya sana pagtiyagaan nyo na lang po. Lindsay, my husband and I have been married for 7 years now. At meron po kaming 4 na anak. Maliliit pa po sila. Pero bago po kami magkakilala ng asawa ko, ay meron po siyang ex-girlfriend. Itago na lang po natin siya sa pangalang Janine. Naging sila po ni Janine for almost 6 years. Masasabi ko pong greatest love ng mister ko si Janine dahil sobrang minahal niya po yun. Araw-araw silang magkasama sa 4 na taon. Kasal na lang talaga ang kulang. Lindsay, obsessed na obsessed po ang mister ko kay Janine before. Kahit po yung mga tattoo niya sa katawan, nandyan pa rin hanggang ngayon. Sa sasakyan niya po, nung bago pa lamang kami, naka-decals din po yung pangalan ng babae. Halos lahat po ng gamit ng mister ko, pati sa kwarto niya, nandoon ang bakas ng ex-girlfriend niya. Nagkahiwalay lamang po sila nung nagkaroon sila ng anak. Opo, tama po ang narinig ninyo. Nagkaanak po sila kaya sila naghiwalay. Hindi po kasi sila nagkasundo ng pamilya nung babae. Lalo na po dun sa usapang bubukod na sila. Ang ilang po sa part ng mister ko noon ay pinabayaan niya po si Janine. Nung nalaman niyang buntis, hindi man lang sinuportahan. Hindi man lang sinamahan sa mga check-up. At imbes na maging loyal, ay nambabae pa po ang mister ko noon. Yun po yung dahilan kung bakit ayaw sa kanya nung pamilya nung babae. Ang ending po, nanganak po si ate girl nang wala siya sa tabi nito. Marami pa pong nagawa at nasabing masasakit na salita ang mister ko noon sa kanyang ex-girlfriend dahil hindi talaga sila nagkakasundo. Pero dahil sa sobrang pagmamahal sa kanya nung babae, naging okay pa rin sila. Yun nga lang, never pong dinalaw ng mister ko ang kanilang anak kahit na naging maayos naman ang kanilang relasyon. In short, lumaki po yung bata nang hindi nakakasama ang kanyang ama. For everyone's information, naging kami po ng aking mister
habang sila pa nung Janine. Nung nalaman po ni Janine na meron ng ako sa buhay niya, tumigil na siya. Tuluyan na siyang nakipaghiwalay doon sa mister ko. Fast forward, kinasal po kami, DJ Lindsay, at meron na po kaming 4 na anak ngayon. Pero ang pinakamasakit dito, lagi ko pa rin po siyang nahuhuling tinitingnan at sinusubaybayan yung Facebook ni Janine at ng kanilang anak. Never pa niya na-meet at nakasama yung bata. Kamukhang-kamukha niya po ang asawa ko. Para po silang pinagbiyak na bunga, DJ Lindsay. Malapit na rin pong ikasal si Janine sa kanyang fiancé. At 9 years old na po yung bata ngayon. Ito po ang pinakamatinding plot twist. Ang hindi ko po alam, ay nakikipag-usap pa pala ang mister ko sa kanyang ex. There was also a time na nakipagkita siya sa mag-ina niya. At yun daw yung unang pagkakataon na nahawakan at nakasama niya yung bata. Hindi ko po alam ang lahat ng ito. Nahuli ko rin po na nagbabang transfer na pala ang asawa ko doon sa kanyang ex. Nanlamig po ako nung nakita ko yung transaction. Nag-away po kaming mag-asawa. Kasi hindi niya po pinaalam sa akin o nagsabi man lang sana siya. Kasi nagmukha po akong tanga. Wala po akong kaalam-alam. Paliwanag po sa akin ng mister ko, gusto lamang po ni Janine na makilala siya ng bata. Kasi nagsisimula na pong magtanong yung kanilang anak tungkol sa kanyang tatay. Ngayon lang po sumuporta ang mister ko doon sa bata. Lindsay, hindi ko po alam kung maiinis po ako o magagalit sa sitwasyon. Ano po ba ang dapat kong gawin? Natatakot po kasi ako na baka dahil sa pag-uusap nila at dahil sa pagkakasundo nila, ay baka naman maapektuhan ang pamilya namin. Mahal pa kaya ng asawa ko yung ex niya? Iniisip ko na lang, ako naman ang legal wife. At siguro naman walang ginagawang masama yung babae. Pero kasi, DJ Lindsay, napakaganda po ni Janine. Matalino pa. Nakaka-insecure po talaga, DJ Lindsay. Tapos, nanay pa siya ng panganay ng asawa ko. Samantalang ako, eto, nalosyang na. Kakaalaga sa 4 naming anak at kakatrabaho. DJ Lindsay, please, I need some advice. Ako po si Mada. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hey, Mara!
short for what yon? Ano yung long version ng MADA? Insay MADA. Sorry na. Wala lang. Ang bigat ng problema ni ate in fairness. Well, hindi naman mabigat in a way na tipong, huy, wala tayong magagawang solusyon dyan. Hindi sa ganong, hindi sa ganong perception, okay? Hindi sa ganong light. But anywho, good morning po sa lahat po ng mga nakasubaybay pa rin sa Lihim ng Liham. Magandang umaga. Ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. And yes, this is Lihim ng Liham. Gaano nga ba kahirap yung tipong para kang tino-torture mentally, no? Tapos wala kang kaalam-alam sa mga nangyayari doon sa more personal, as in super personal life ng asawa mo. 'Di ba? Yung hindi niya sinasabi sa iyo yung mga ginagawa niya kahit na ikaw naman talaga yung, alam mo yun, asawa niya, ganyan. Wala kang alam, lalo na wala kang alam doon sa ginagawang transaction or ginawang move ng asawa mo tungkol doon sa kanyang mag-ina. Yung mag-ina na nauna doon sa buhay ng iyong asawa. 'Di ba? Pero alam mo, para sa akin, nararamdaman ko naman na hindi naman ito plainly because gusto niyang i-pursue ulit yung kanyang ex. Feeling ko walang ganong version, 'di ba? Naniniwala lang ako na siguro dahil hindi niya pa talaga nakikita at hindi niya pa nakakasama yung kanyang anak. Doon tayo sa anak, friend. Oo. Siguro bumabawi lang siya doon sa bata. Wow! Feeling ko lang naman yun Siyempre hindi naman tayo expert sa mga ganyang bagay-bagay, 'di ba? Pero malakas ako makiramdam. Oo. Uy, promise ko yan, malakas ako makiramdam, Oo. Kala nyo nagjo-joke ako. Oo. Pisces kaya. Huway! Hindi mo gagamitin ng zodiac sign. Anywho, ano nga bang masasabi mo dito sa ating kwento for today's video? Ikaw rin ba meron ka nararamdaman na parang, huy, paikot na o pabalik na itong si Mr. Nimada doon sa kanyang ex na si Janine? Or baka naman tulad ko, yun ang naiisip ninyo, yung tipong bumabawi lang yung lalaki doon sa missing part, yung pagkatatay niya, 'di ba, doon sa bata. Kasi ako, that's what I feel, no? Huwag naman natin lagyan ng mali siya yung ginagawa na move o ginawang step na yon ng tatay. Kasi hindi mo na siya titingnan as kumbaga, ano ba siya, niloloko niya ba yung asawa niya? Feeling ko wala namang ganun, 'di ba? Feeling ko nagpapakatatay lang siya doon sa bata na inabandona niya for 9 long years. 'Di ba? Sige, basa po tayo ng mga comments ngayon dito po. By the way, we are so live on Facebook. Hello sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood at the same time dito po sa ating programa Lihim ng Liham. We are live on Facebook, facebook.com/energyfm1067. Sabi po ni Cheche, hayaan mo na lang po yung asawa mo ate na makasama niya yung anak niya. Hayaan mo po siyang bumawi, di ba? Pero sana sinasabi pa rin sa'yo ni Koyang, siguro kung ano yung ginagawa niya, kung ano yung mga balak niya, kung ano ba yung mga gagawin niya, di ba? Kasi syempre kapag naman nag-aasawa ka, yung ganong piece kasi of information or ganong piece ng buhay mo, yun yung dapat hindi mo tinatago, hindi mo pinagdadamot sa misis mo o sa mister mo. Kasi syempre, very vital yan May kinalaman sa ibang tao. Lalo na may kinalaman sa past mo. 'Di ba? Kasi meron kang anak doon sa una mong partner. So, yun yung vital, 'di ba? Yun yung pinaka-importante sa lahat. Oo. So, sabi naman po dito ni Yvonne, minsan talaga ang mahirap magtiwala sa taong may masamang nakaraan. Lalo na kung faithful ang issue, 'di ba? Nakaka-drain ng utak, kakaisip kung baka gawin niya ulit ang pagkakamali niya na yun. Ang masasabi ko lang po kay Ate Sender is mag-pray ka lagi kay God na alisin niya yung mga doubt sa isipan mo at sa halip ay palakasin niya pa ang loob mo para sa mga anak mo. God bless you, ate. That is so true. Kasi nagigets mo ba yung paranoia na nararamdaman po ng mga tao kapag halimbawa, galing ka or pumasok ka sa isang relasyon at alam mo na meron kang natapakan, 'di ba? Kahit papaano, alam mo na meron kang nasanggi na ibang tao. Tapos eto na naman yung moment na yung nasanggi na ito, meron palang comeback na gagawin sa buhay nung mister mo, di ba? So ngayon hindi mo alam ako baka mamaya, gano'n na naman yung mangyari. Baka mamaya, doon kami mag-start, di ba? Baka mamaya maulit na naman yung nangyari. Baka mamaya lokohin niya rin ako. Kasi doon sila nagsimula di ba? Maayos na yung relasyon ni mister at ni Janine, pero nang babae si mister at pak!
It's Coco Crunch, sabi. Oo. Diba? Ito nga, si Mada ngayon, yung kanya napangasawa. So, naging si Mada at saka si Mr. habang si Mr. at si Janine pa. So, probably ito yung multo na nag-hunt dito kay Mada hanggang ngayon. Kaya meron siyang ganyang paranoia, no, sa isip. Kasi, ganun sila nagsimula eh. So, yun talaga yung mahirap, no? Ano pa yung masasabi? Sabi ni Arch, natatawa ako kay Mada. You entered your man's life and he was with Janine. Ngayon, nanunumbalik ang asawa mo sa buhay ng ex niya para magsustento sa anak. Ikaw ngayon ang todo insecure. How truly ironic. At diba, yun nga, yun yung sinasabi ko. Diba? Tapos nakikita niya pa na yung physical appearance na pagko-compare niya with her, na talaga naman pong torture ito. Mental torture ito mga pangga. Oo, sinasabi ko po sa inyo. Tayo po man ding mga babae, di ba? Tayo mga babae, wala tayong pakialam kung gaano kabait, gaano ka generous, gaano ka talino. Pero magkakaroon lang tayo ng pakialam kapag mas maganda sa atin yung ex, di ba? Why? Ako para sa akin lang kung mas maganda or mas mayaman sa atin yung ex. Naisip ko lang yun, oo, no? Kasi kung maganda, of course, ang una naman nakikita ng mata, di ba, ng mga tao is yung ganda, yung kagwapuhan, attraction. Yun muna yung makakapag-capture di ba, sa attention mo. Di ba? And the rest is history. Ganyan. So, nakukumpara po ni Mada yung kanyang sarili doon kay Janine sa ex ng kanyang asawa. Oo, naku, nakakaloka. Sabi ni GJ Lozada, hirap talaga makipagrelasyon sa may excess baggage. Hoy! Doon lang talaga yung nag-root, no? Doon lang talaga nagmula yun yung problema kasi hindi kinommunicate ni Mr. mo sa'yo, 'di ba? Kung ano yung nangyayari. It's either natatakot lang siguro siya na sabihin sa'yo na, uy, taga lang nagre-reconnect ako with my anak kasi gusto ko magpakatatay. Kasi baka mamaya ako nung isipin mo, 'di ba? Or baka mamaya may something nga. Pero as much as possible, ayaw natin lagyan ng ganyang kulay, 'di ba? Baka mamaya may something, may tinatago sa'yo, ganyan. Kasi bakit hindi sinabi? Anong meron? So yun lang, natatakot siya na baka mamaya maging ganyan nga, magkagulo kayo just because nagsusustento siya dun sa una niyang anak. Or baka mamaya nga may something sila. So ako, para sa akin, ang kailangan mong gawin, Mada, hindi mo kasi makokontrol kung anong desisyon ng asawa mo Kung gusto niyang sustentuhan, kung gusto niyang makipagkita doon sa anak niya. Kasi anak niya yun dugo sa dugo niya yun. Kahit pagbali-baliktarin mo sila yung nauna at dugo niya yun. So hindi mo makokontrol yung mga mangyayari sa buhay, hindi mo makokontrol yung mga desisyon ng asawa mo. Ang kaya mo lang kontrolin is yung pakitungo mo sa kanya. Yung understanding na baka nga talagang, alam mo yun, baka nga talagang iniintindi niya this time yung kanyang anak, 'di ba? Ang kaya mong kontrolin is yung reaction sa mga malalaman mo pa. Ay, naku, sinasabi ko sa iyo talaga. Kasi ito pa lang ay parang piece pa lang ito ng malaking bloke ng yelo, 'di ba? Na hindi mo pa na-unravel sa buhay mo or hindi mo pa na-discover. So, dapat ihanda mo yung puso mo at isip mo sa mga pwede mo pang malaman sa mga susunod na araw. Again, ang bottom line is that may mga bagay tayong kayang kontrolin sa buhay natin. At of course, meron din tayong mga bagay na hindi kayang kontrolin at hindi pwedeng kontrolin sa buhay ng ibang tao. Kahit kaasawa natin yan, di ba? So, dapat lang, alam mo naman, di ba, from the very beginning na ganyan yung pinakasalan mo, di ba? And I'm sure alam mo rin na meron siyang anak sa pagkabinata. So, dapat matibay yung dibdib mo. Diba? Dapat matibay ka bilang nanay, bilang asawa, bilang babae, bilang tao, 'di ba? Natanggapin lahat ng darating sa iyo, 'di ba? Kasi pinasok natin 'yan 'di ba, Mada? At wag mo nang i-compare yung sarili mo at parang sinasabi mo pa na ako losyang na ako kasi alam mo 'yun, kakaalaga sa 4 na anak, kakatrabaho. Wag kasi parang alam mo 'yun, kinakaawaan mo yung sarili mo, parang you see yourself less than this woman 'di ba? Wag. Diba? I-uplift mo yung sarili mo. Hindi porket mas maganda siya, hindi porket siya yung nauna. Ikaw yung asawa, Oo, ikaw yung asawa. At least ikaw, inaalagaan mo yung pamilya mo, pinoprotektahan mo yung pamilya na meron ka. Diba? Yun, hindi yun masishake ng anything. Diba? Tsaka
Tsaka if ever man na merong gawing hocus-pocus itong asawa mo, at least hindi ka nagkulang. At least naging maayos kang ina at asawa sa kanya. Siya yung naging pariwara. Siya yung nagloko. Hindi ikaw. 'Di ba? Para sa akin lang naman yun. Sabi po dito, nako, lich, mag heart-to-heart talk kayo ng asawa mo. Tell him kung ano yung nararamdaman mo sa nangyayari. Dapat maging open kayo sa isa't isa as much as possible. Communication is the key. Oo, always yan, 'di ba? Maging open lang. Alam mo, hindi naman sana 'to magiging problema 'di ba? Had it been communicated to you, 'di ba, in the first place, yung nasabi man lang sa'yo na, baby, tingnan mo to, ma. Di ba, usually yan yung tawagan ng ng mga mag-asawa. Ma, oo. Ma, daddy, ganyan. Ma, tingnan mo yung anak ko, laki-laki na, oh. Ito yung ex ko, ganyan-ganyan, oh. Susuportahan ko, ma, ganyan. Parang gusto kong magpakatatay sa kanya this time, ganyan. Kasi baka nga tulungan ka pa ng asawa mo, eh. Kasi syempre nanay din yan. Diba? May anak din yan, so she understands kung anong pinagdadaanan ng nanay na tulad niya at ng isang anak. Diba? So baka nga tinulungan ka pa, tumulong ka pa sana kung sinabi lang talaga sa'yo in the first place, kaso hindi. Nalaman mo siya on your own eh. So there. Again, kontrolin mo yung mga bagay na kaya mong kontrolin with yourself, your emotion, your reaction, kung paano ka mag-iisip, diba? Huwag laging galit. Huwag laging emosyon ang pairalin natin, although hindi naman natin matatanggal yon sa sistema, no? Kasi very emotional tayo pagdating sa pamilya, sa pagmamahal natin sa ating asawa, 'di ba? Pero as much as possible, I hope and pray and I wish na sana this time, kasi posibleng again, no? Ginagawa niya lang to para maging tatay sa kanyang anak. At ayaw naman nating tanggalin yung responsibility na yon dun sa bata at yung makukuha ng bata doon sa ginagawa na yun ng tatay. Ayaw naman natin yun tanggalin sa kanya, di ba? Wow! So there. Para sa akin lang naman, no? Mada, I hope and I wish you well, di ba, sa pinagdadaanan mo na to. Tatay kasi yun eh. Hindi mo yun matatanggal sa kanya. Parang ang hindi naman sa kalaban, no? Pero ang head-on mo dito, hindi na yung asawa. Yung anak na yung head-on mo dito, Mada. 9:28 na po ng umaga, mga pangga. Syempre naman, thank you so much, Mada, for sending in your story. Giving you something from Angeline Quinto. This one is called, Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin. Wow! Once again, 9:28 on the clock. Ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Tutok lang. May gusto ka sa aking mahal, may balak kang agawin siya, itsura pa lang, sa akin lamang ka na, akitin mo siya.